Amazing, more earnings, everyone! Mabilis na mabilis lang. Gusto ko lang po talagang daanan. Lahat naman tayo nagsisimula as a users. Most of us, if not 99%. And then, ang importante nga, pag ginagawa na natin, naintindihan natin na better pala talaga to know saan mo gustong pumunta sa negosyo na to para mas mabilis, to have that roadmap. Sa atin mismo, ang tinuturo natin, hindi lang action, lalo na pag mag-build ka, to really have the right mindset, right internal stamina, right strategy. And nandito tayo ngayon. Kasi pag lahat ito maayos sa atin, it will just follow with the action. Pero ano yung income-producing activities? Energy natin, nakafocus pa rin dyan. Understanding na lahat tayo gusto natin sa freedom stage. So, we are really willing for this kasi may time limit. And ito ngayon yung pinofocus natin. The momentum is growing your network. May dinoduplicate ka kasi you want the stability of income, you want the passive income, you want the freedom. Equivalent po yan. Gaano kalaki ang iyong organization. And sa atin, ito po yung 6 income-producing activities. Understanding ano bang gusto mong mangyari dito, lalo na yung why na napaka-important. And another thing na ginugo natin is are in the perfect timing, perfect opportunity right now. And importante, yung blueprint. And ito kasi yung tinatakbo natin because we want it na hindi tayo forever magtatrabaho. Ako po, yan yung isang sobra kong minamahal sa platform natin na networking. Yung magkaroon ka talaga ng passive income. And part of it is, tayo naman kasi ang totohanan naman sa atin, pag kinuha natin or nagkaroon tayo ng account sa Thrive, ang sinasainan talaga natin is we are an independent business owner. Sa US po tawag talaga nila, you are an IBO. So, if you are a business owner, talagang meron talaga tayong role. Nandito po tayo sa power ng invitation. Diniscuss natin. Meron niyang nabigay sa atin si Grand Coach Mai na abs. We should be in the position of authority. Confident tayo. Parang let's build trust din also sa ating sinasyaran. Pag mag-i-invite tayo. This one, the abs, hindi kasi nga siya pwedeng dayain. Dapat nararamdaman siya. With the sincerity, naniniwala tayo sa product natin. The thing is, dito pa lang kasi sa invitation, I fully understand na yung minsan lumalabas na talaga dito. Lalo na pag sobrang haba ng invitation mo. Para ka nang nag-complan o para ka na nag-present ang product. So, talagang makikita mo na yung iba, lumalabas na ang objection nila. And if hindi nga kaya, pag minsan hindi mo alam i-address, yun yung nagiging dahilan ng iba na parang bumababa yung energy nila and hindi sila tumutuloy na. Simply because hindi din nila alam paano talaga i-handle. And lalo na marami po ang may fear of rejections. Ako, parang wala akong nakita pag ina-ask mo sila ano yung fear nila, most of the nakalagay dun na pinaka-regular, siguro 99% are really fear of rejections. Kaya minsan nga pati yung mga kakilala nila na may influence sila, ayaw nila baka kasi takot. And so, what are objections? Objections are not personal rejections, they are opportunities to address concerns. Dalawa po yan objections and rejection. Ito namang objections, pag we really take heed, hindi naman pala talaga siya nire-reject tayo. Pero sa atin, okay, lalo na pag hindi natin na-customize. Ako kasi sa simula pa lang, pag i-invite ko na sila, inaalam ko na ano kayang reason neto, bakit hindi sasali. Pag invite ko pa lang sa kanya, ina-address ko na yung objection niya, ano kaya yung reason ba't di siya sasali. Hindi ko naman siya pwedeng baguhin doon. However, hahanap ito ng tamang tao na maniniwala sa kanya kasi may sariling paa at kamay ito. Walang pakialam kung sino ka, talagang yung ganito kagandang product that it works, it won't wait. Kasi ang opportunity, ang mamimiss out mo, yung timing ng paggawa. Meron naman ako kakilala, simula pa lang iniisip ko na ano kaya yung sa rejection nila. Merong isa sobrang busy. Alam ko sobrang busy ka talaga. Yung isa na nandito siya ngayon, alam ko may ginagawa sa ngayon. Lahat. So, ang objections pala, kung hindi natin na-identify, na-customize sa kanila, maganda makikinig talaga tayo kasi it's really an opportunity. Pag ma-address mo pa, hindi pala yun no. Pero pag ma-address natin yun ng maayos, yung matindi pala yun, kaya pala natin silang i-positive. Importante pala ma-address lang natin.
Dealing with rejections. Rejection is a natural part of MLM and any sales process. And I think this is something that we really have to embrace. Ako itong prinsipyo ko eh. Hindi po ako madaling imbitahin sa negosyo. Hindi ako madaling bentahan. Alam mo po, during pandemic, may-ari siya ng MLM. Alam ko, nandito na rin siya. Pinuntahan talaga niya ako sa Davao during mga 2021 na rin to. Para lang makuha talaga lahat, testimony and gano'n. Hindi pa rin po. Pero may way naman ako of sharing the relationship. So, ako, I always put my shoes into their shoes. Kung sino man in-invite ko. Ganun lang talaga ang buhay. Ikaw nga, ang galing-galing mong tumanggi. Pasimple ka pang tumanggi. I don't want any person na may mag-share sa akin. Ayoko na pag tumanggi ako sa kanila, yung they will feel parang I would add negativity sa buhay nila. Ang gusto ko, yung parang kahit natanggihan ko sila, nang na-encourage ko sila. So may way ako saying, wow, alam mo, talagang very committed lang talaga ako sa ginagawa ko ngayon. Pero natutuwa naman ako sa'yo that you are very open to that. To be honest po, I don't think even ang Pride, even ang iTeracare, kahit gaano to kaganda, kung hindi pandemic, I don't think I will grab it. Kasi iba po yung takbo ko sa grabe din yung goal, the traditional. I'm really laser focused sa traditional business ko. The perfect timing, it's really timing. And so, ako, I don't take it personally. Kasi pati yung mga tinatanggihan ko, meron po ako doon, kung pwede lang samahan ko, kasi alam mo naman, hindi lahat mag-join sa negosyo. Parang pag ayaw, next. And hindi na rin talaga pilitin pa. Pero pag alam ko naman na grabe yung potential ng tao, tapos hindi lang talaga right timing sa kanya, ginagawan ko yan ng drip method. So yun yung parang ipa-follow up mo siya nang hindi pushing at hindi ganun, para ka lang nangungumusta. Pero nagkukwento ka na sa kanya anong nangyayari sa'yo. Pero actually, ang style yon na nandyan ka, hindi mo siya nakakalimutan, inaalam mo anong sitwasyon niya. And marami pa rin ako, yung mga kumuha sa akin na na-share 38 lahat silang bumili. Hindi lahat yon naging perfect timing. 3 lang naman yung tumakbo ng agad-agad. Pagkatapos unti-unti yan hanggang naging 8, hanggang naging 12. Yung mga the rest, 10 yun. Kasi 22 lahat ang active. Yung the rest, unti-unti po yun. Drip method, yung, uy, kumusta ka na? Parang wala lang. Kwentuhan lang. So, things like that. In terms of rejection po, I'm sure tayo naman sa ngayon alam na. So, let's not take it personally. Pero, ang isang maganda dito is, ako ginagamit ko din talaga siya na ano kaya pa yung pwede kong improve para meron ba akong hindi na-handle na tama or dapat ito pala dapat gagawin ko. So, that's really a good one. Handling objections, listen actively, validate their feelings, ask open-ended question. Again, it's all about them. Kung ano man, build trust is really important. Minsan yung iba parang dahil ang pinanggagalingan nila, they are doing this dahil talagang they need financial. Parang yung mga invites na rin nila, parang feeling nila ganun na rin. That doesn't work anymore. We really have to check saan tayo makakapasok sa kanila. So sila yung importante. So, build trust is really important para yung mga objection ma-turn around pa rin po talaga natin. Turning rejections into opportunities. So, follow up consistently, build relationship, and then the right mindset is believe in your product and opportunity, maintain confidence, focus on your why. Actually, ito lang din talaga pinakapuhunan namin. Very crystal clear yung reason mo kasi it's not the how, it's the why. Remember, every no brings you closer to a yes. Pero totoo naman yan kasi napapractice mo. Kaya we really have to go out there. Ito kasing every no brings you the closer yes kasi mas natututo ka. Kung kaya mong mag-practice talaga at alam mo lang kung paano mo siya i-handle. No? 7 common objections in private business. I don't have any time. Meron na ba kayo na-invite na ito sinabi? Paano nyo siya hinahandle? Iba-ibang approach po eh. Kasi itong pino-point out dito na what's your 5-year plan? Parang minsan kasi hindi lang nila nare-realize na okay, ikaw ba may pangarap? May gusto ka bang magbago sa buhay mo? Yes, meron. Pero 5 years ago, yung ginagawa mo ngayon, yun pa rin ginagawa mo ngayon. May pagbabago. Same ang ginagawa mo. So, pag gine-expect mo may magbabago, yun yung craziness. Parang
hindi mo yun sasabihin. But dadalin mo lang sila sa reflection. So, yung mga yan, the freedom, minsan it depends kung saan mo siya pwedeng madala. Pero maraming way eh. Minsan kasi hindi lang nila naintindihan. Or maybe palusot lang din nila ito na I don't have time. I understand. That's exactly why I thought of you. This could help free up your time in the long run. So it depends, no? And the pain of being left behind. Another is negative ang experience niya sa MLM. Have you been in MLM before? What's your story? Minsan, it's good to hear, tapos walang judgment, doon mo ipaparealize it's not the industry. Yung palang taong nakadeal niya. Or minsan siya, sorry for the term, aanga-anga, naniwalang yayaman siya. Eh, yung nag-i-invite sa kanya, hindi naman din mayaman. Tapos sabi, alam mo, ikaw dito, yayaman ka talaga. Siya naman, paniwalang-paniwala. Wala kang gagawin, yayaman ka, naniwala talaga siya. Eh, nung hindi siya yumaman, wala na, na-scam ako doon, di ako yumaman. Mga ganong bagay ko yun. So, another is, I've tried network marketing before. Yun nga, maganda papakinggan para at the end, yung bottom line mo doon, iba si Pride. The industry, sobrang ganda siya. Sometimes it's the company, the owners. Pwede po yun eh, posible yun. Kami ganun ang past experience namin. So, that's great. Then, you already know the potential. Yung kausap ko, siya ang nagsimula ng isa sa, parang pillar siya ng networking sa Pilipinas. Big time. And sabi niya sa akin, Glo, kaya pala ayaw ko na rin ng networking kasi parang nakakapagod mag-motivate ng tao, mag-invite, parang yung networking itself na platform, ayaw niya na. Doon ko siya pinasukan. Ngayon, gusto niya na. So, ang pag-address ko sa kanya ng ganon, alam mo, to be honest, ako, until now, yung sabi mo, napapagod, nagaganon, puti na lang talaga kaya kong kunin yung energy ko. Pero hanggang ngayon, sa negosyo na to, that is something na hindi talaga natin pwedeng maiwasan. Kasi kung to relationship business, hindi talaga tayo pwedeng mapagod, mag-motivate. Ang maganda nun, tayo mismo nag-grow. Ako yun na lang yung tinitignan ko, pero ako kinakain ko talaga yan big time. And ang maganda lang kasi, naiintindihan ko naman kung ano yung purpose ko. So, yung sa akin, parang in-embrace ko na lang na part kasi kung hindi ko naman to gagawin, tignan mo naman yung financial breakthrough. Kung gagawin ko yan sa kung anong opportunity ang nandyan, hindi naman niya ibibigay sa akin to. Doon niya na-realize kasi ano yung gusto niyang gawin? Magbabalik siya, mag-i-invest. Magkano yung iniisip niyang i-investan na negosyo niya? Ganito, ganyan, ganyan. Doon niya na-realize. So sabi niya, oh, ano, yung ayaw ko na yon. So things like that. And it's too expensive. I'm already using the health devices. Handling, I'm not good at selling objection. I need to ask my doctors first. I need to think about it. Meron ba kayong mga ganyan? I need to think about it. I'll think about it. Ito, matindi para din tong ayaw niya ng networking. Na-scam daw siya. It's just another MLM. Is this a scam? Ito, eksakto talaga. I'm not interested right now. Paano mo yan sagutin? I'm not interested. No worries. You will be interested. Lagot, hindi na yan magsali sa'yo. So, listen with empathy. Ask questions. It's all about them. Yun lang yung pinaka-bottom line. And thank you so much. And have a blessed morning, everyone.